Naglunsad ang Commission on Audit o COA team sa pangunguna ni State Auditor Amipola O. Manal ng 3 araw na inspeksyon sa mga solar power pump irrigation projects o SPIPs sa ilalim ng NIA UPRES Division 5 noong June 9 to 11, 2026. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na itaguyod ang transparency, accountability at pagsunod sa mga itinakdang alituntunin ng 2025 Infrastructure Program. Sinuri ng COA ang kabuang 16 na solar pump units sa Nueva Ecija at 12 project sites sa Victoria, Tarlac. Ang mga proyektong ito ay natapos at naipasa na sa kanilang irrigators associations at mga benepisyaryo noong May 2025. Layunin ng inspeksyon na tiyakin ang maayos na operasyon, functionality at pagsunod ng mga proyekto sa mga aprobadong plano at pamantayan ng pamahalaan. Sinuri rin kung epektibong nagamit ang pondong publiko para sa pagpapatupad ng mga proyekto. Malaki ang naitutulong ng mga solar-powered irrigation system sa mga magsasaka, lalo na sa mga lugar na malayo sa pangunahing pinagkukunan ng tubig at umaasa lamang sa ulan. Sa pamagitan ng mga proyektong ito, nagkakaroon ng mas maasahan at napapanatiling supply ng tubig para sa irigasyon na nakatutulong sa pagpapataas ng ani, pagpaparami ng cropping cycles at pagpapalakas ng seguridad sa pagkain. Ipinapakita rin ang aktibidad na ang matatag na pangako ng NIA UPRES Division 5 sa pagpapanatili ng mataas na pamantayan sa pagpapatupad at pagsubaybay sa mga proyekto. Sa pamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga oversight agency gaya ng COA, nananatiling nakatuon ang tanggapan sa wastong pamamahala ng mga infrastruktura ng pamahalaan upang matiyak na patuloy na makikinabang ang mga komunidad ng magsasaka sa mga ito sa mahabang panahon. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas, matagumpay na isinagawa noong June 12, 2026 ang Dole Trabaho Agad Job Fair sa CDRRMC Training Center sa lungsod ng Cabanatuan. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Public Employment Service Office o PESO sa pagipagtulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE bilang tugon sa patuloy na layunin ng pamahalaan na mabigyan ng agarang hanapbuhay ang mga mamamayan. Dinumog ng mga naghahanap ng trabaho ang job fair kung saan nagtipon-tipon ang iba't ibang kumpanya at establishmento mula sa pribadong sektor upang mag-alok ng mga bakanting posisyon para sa mga kwalipikadong aplikante. Naging mahalagang plataporma ang programa upang mapalapit ang mga employer at job seekers na nagbigay daan sa mas mabilis at mas epesyenteng proseso ng aplikasyon at pagkuha ng empleyado. Sa pamagitan ng nasabing job fair, nagkaroon ng pagkakataon ng mga kalahok na direktang makapanayam ang mga kinatawan ng mga kumpanya, magsumiti ng kanilang mga aplikasyon at makatanggap ng mahalagang impormasyon hinggil sa mga kwalifikasyon at oportunidad na maaaring pasukan. Nagbigay rin ito ng pag-asa sa maraming individual na naghahanap ng bagong trabaho o mas magandang mapagkakakitaan para sa kanilang mga pamilya. Ayon kay PESO Head Roniel Sanopo, layunin ng Dole Trabaho Agad Job Fair na mabawasan ang bilang ng mga walang trabaho sa komunidad sa pamagitan ng pagdadala ng mga oportunidad sa mismong mga mamamayan. Kasabay nito, pinalalakas din nito ang ugnayan ng lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga residente. Ipinakita rin ng programa ang patuloy na suporta ng pamahalang lungsod ng Cabanatuan sa pangunguna ni Mayor Mike Elizabeth R. Vergara at Vice Mayor Bunso Roque sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mamamayan. Sa pamagitan ng mga inisyatibong nakatuon sa employment generation, nananatiling prioridad ng lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng sapat at dekalidad na oportunidad sa trabaho para sa bawat Cabanatuenyo.
Patuloy na isinusulong ng pamahalaang lungsod ng Cabanatuan sa pagpagtulungan ng peso at dole ang mga programang naglalayong palawakin ang akses ng mga mamamayan sa trabaho at iba pang serbisyong pangkabuhayan. Ang mga ganitong aktibidad ay mahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon ng mas matatag na ekonomiya, mas maunlad na komunidad at mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Cabanatuenyo. Nagsagawa ng ilang aktibidad ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO Cabanatuan na pinamumunuan ni Ginang Helen S. Bagasaw sa pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week o AACCW ngayong ikalawang linggo ng Hunyo mula June 8 hanggang 14, 2026 alinsunod sa Republic Act No. 11642 o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Ang taunang pagdiriwang ay naglalayong palawakin ang kamalayan ng publiko hinggil sa legal adoption at iba't ibang alternative child care programs para sa mga batang nangangailangan ng pansamantala o permanenteng tahanan at pamilya. Taglay ang temang Love Makes a Family. Binigyang diin ng pagdiriwang ng isang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamagitan ng ugnayang biological kundi higit sa lahat sa pamagitan ng pagmamahal, pag-aaruga, pagtanggap at malalim na pagkakaunawaan. Ipinapakita rin nito na ang isang batang inaampon ay maaaring makaranas ng tunay na pagmamahal at seguridad mula sa isang pamilyang handang magbigay ng pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan. Bilang bahagi ng selebrasyon, tinalakay sa isang panayam ng CAV TV nina Social Welfare Officer 2 Juliet Pugong at Social Welfare Officer 1 Jinky Amurao ng CSWDO ang mahalagang impormasyon tungkol sa adoption at alternative child care. Ipinaliwanag nila na sa pamagitan ng Republic Act No. 11642, mas naging simple, mabilis at abot kamay ang proseso ng pag-aampon dahil hindi na kinakailangang dumaan sa mahabang proseso sa korte at sa halip ay administratibong pinangangasiwaan na ito ng National Authority for Child Care o NACC. Binigyang din ng mga opisyal ng CSWDO ang malaking papel ng adoption sa emosyonal, psikolohikal at sosyal na pag-unlad ng isang bata sa pagkakaroon ng isang mapagmahal at matatag na pamilya. Nagkakaroon ng bata ng pagkakataong lumaki sa isang ligtas na kapaligiran na makatutulong sa paghubog ng kanyang pagkatao at pagtupad sa kanyang mga pangarap. Patuloy namang isinusulong ng National Authority for Child Care o NACC ang kahalagahan ng legal adoption bilang paraan ng pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga bata. Sa pamagitan ng mga programang ito, mas maraming bata ang nabibigyan ng pagkakataong magkaroon ng tahanan at pamilya na magsisilbing gabay at sandigan sa kanilang paglaki. Hinihikayat ng CSWDO ang mga individual at mag-asawang nagnanais na mag-ampon na magtungo sa kanilang tanggapan upang makakuha ng tamang impormasyon at gabay sa paghahain ng petisyon sa Regional Alternative Child Care Office o RACCO ng NACC. Maaari rin silang dumalo sa mga adoption forum at information session na regular na inihahanda ng NACC at RACCO upang higit na maunawaan ang proseso at mga kinakailangan sa legal adoption. Bilang pagkilala naman sa mahalagang papel ng mga foster parents sa pangangalaga sa mga batang nangangailangan ng pansamantalang tahanan, ginawaran ng Certificate of Appreciation at pinagkalooban ng tulong na bigas ang mga licensed foster parents. Ang pagkilalang ito ay tanda ng pasasalamat sa kanilang huwarang paglilingkod at dedikasyon sa pagbibigay ng ligtas, maayos at mapagmahal na tahanan para sa mga batang nasa ilalim ng Alternative Child Care Program. Sa pamagitan ng pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week, muling pinagtitibay ng CSWDO, NACC at iba pang katuwang na ahensya ang kanilang pangakong pangalagaan ng kapakanan ng bawat bata at yaking mabibigyan sila ng pagkakataong maranasan
ang pagmamahal, seguridad at suporta ng isang tunay na pamilya.